for hours. Ano po? Meron din namang sa Bible, 24 elders. Ano po? So, ang dami pwedeng isignify po ng 24, pero yun nga po, mas nakita po natin, parang mas maganda natin tingnan yung relo. Yung relo natin hindi tumitigil po sa pag-ikot. 24 hours, kumikilos po yan. Kaya mas doon po natin kinuha na sa 24th anniversary na makita natin, God is moving. Ang Diyos ay gumagalaw. Alam niyo po ba kahit yung sirang relo, 2 beses tumatama po yan eh. Ano po? So ang galing lang, naniniwala tayo mula noon hanggang ngayon, hindi tumitigil ang Diyos sa kanyang pagkilos. Okay? May I ask lang po yung presenter para mas maikli ko po ito. Ano po? Kung meron tayo dyan. Ano po? Pray muna tayo. Father God, thank you so much, Panginoon. Regardless kung ano yung aming nararamdaman, regardless, O Diyos, kung wala man kaming makita, O God, parang minsan ang hirap ng sitwasyon, pero gusto naming higit na paniwalaan na tingnan, sa lahat ng sitwasyon, may ginagawa ka, O God. Meron kang kilos, Panginoon, na tunay po, O Diyos, na maaring hindi man namin naunawaan, O God, pero Lord, ang natitiyak namin, may maganda kang ginagawa po, O Diyos. Kaya Lord, iyon ang pangahawakan namin, Panginoon. Iyon ang aming lalakaran, O God. Hindi man kami nagiging tapat sa iyo o nagkukulang kami, hindi nagbabago ang iyong katapatan, kahusayan, at kagalingan sa bawat isa sa amin. Lord, we declare, hindi lamang pong month of May, kundi Panginoon, sa bawat sandali, sa bawat panahon, you are moving, O God. Thank you so much, Lord. We honor you. We bless your holy name. In Jesus' name, amen at amen. Malakas nga hong palakpak ibigay natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Tingnan lang po natin to, no? Very nakakalungkot lang po, nung May 1, nagkaroon dito po sa SCTEX ng tragedy, pag nagbabakasyon po, marami nagbabakasyon po, at papunta sa bakasyon, tama ba, mga around 10 people yung namatay, 37 yung sugatan, So, dahil sa bus driver na inantok daw, pagkatapos sinuyod po itong mga ibang sasakyan. Pero ang nagbabiral po dito, yung mag-asawang namatay. Yung mag-asawang namatay, pero surprisingly, paano nakaligtas yung 2 years old nilang anak? Yun yung medyo tumatakbo po sa isipan ko. Yung mag-asawang ito, very family-oriented. Ang dami niyong makikita sa FB na mga pinagsamahan nilang lakad, mga lugar na kung saan pinagsaluhan po nila, parang part talaga ng buhay na nila ito na i-celebrate yung family nila. Kaya sabi po natin last week, di po ba, life is beautiful, na we need to create, we need to celebrate. Kasi because life is a gift, not a guarantee. So kung ano man yung pwede nating gawin na po natin. Hindi ko lang ma-imagine kung ang batang ito, paano siya lalaki. Kasi naniniwala po talaga ako walang ibang higit na magmamalasakit sa atin. Tama po ba, kundi ang pamilya? Kaya no offense po sa mga kasambahay, pero ang totoo po, I believe pa rin, iba pa rin po ang pag-aalaga ng totoong magulang. Yes, pwede siya lang makatuwang natin, pero walang katulad ang pagmamahal ng magulang. Both po ito, engineers, maganda po ang buhay nila. Hindi po sila yung tipo siguro, hindi man sila makakapamasyal kung sobrang kapos sila sa buhay. Paano kaya harapin ng batang ito yung kanyang paglaki? Paano kaya niya titingnan ang kanyang magiging bukas? Regardless, totoo po yun, mahirap ang sitwasyon, lalo na ng mga namatayan pong ito. Pero ang buhay pa rin ay magpapatuloy. Meron namang isang movie po na ang title is 127 Hours. Sino yung bida rito? Yung Franco? Pantranco Transit? Hindi. Franco po yung niyan. So dito sa 127 Hours, nag-hiking itong mamang ito. True story din po ito. Hanggang sa may natapakan siyang bato, pagkatapos nag-slide po siya, naipit po ang kanyang kamay at hindi niya po kayang alisin. Grabe,
Pinutol niya po talaga sa movie yung kanyang kamay. Kung hindi po, malalaso na po siya at mamamatay. 127 hours, ilang araw po ito. Ilang araw siyang nakaipit, tumingin siya sa itaas, tumingin sa tagliran, sa ang anggulo, wala siyang madaanan. Wala siyang makita, walang solusyon. Ang hirap, ano po, in pain, grabe po yung, in a sense, is tragedy sa buhay niya. Kaya ko po sinasabi ang mga bagay na ito, yes, totoong maraming maliligayang araw sa buhay natin, pero may mga araw at sandali rin po sa buhay natin na hindi po natin talaga alam ang gagawin natin. Masaya tayo sa maraming pagkakataon, pero may dumarating ang sitwasyon sa buhay natin, hindi natin maunawaan ano ba itong nangyayari sa buhay po natin. And let me tell you this, even sa panahon na sobrang hirap, merong malaking ginagawa ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga po, this time, gusto ko pa rin talakayin, God is amazing. Doon sa pinakamahirap na sitwasyon ng ating buhay, doon lalo nating makikita that God's work is amazing, very impressive, at talagang sobrang hindi natin ito makakalimutan. God is moving. Sabi natin lahat, God is moving. Sana wag tayong padadaya sa deception ng kaaway na walang ginagawa ang Diyos, kinalimutan ka, pinabayaan ka, salbahe silang lahat. So, wag ko tayong maniniwala. Totoo namang may demonyo, pero totoong higit kailanman. Merong Diyos na hindi kailanman tumigil sa pagkilos, anuman ang sitwasyon ng buhay natin. Kaya nga po, kung meron po ditong nalilito, nahihirapan at nabibigatan, get ready to the amazing work of God. Can I hear amen? Malakas nga ang palakpak, ibigay natin sa Panginoon. So, ang pag-aaralan natin, very remarkable po kasi itong paghati ng dagat. Ang tawag ko natin dyan, Feast of Passover, na sineselebrate ng mga Jewish. Ito po ang pinakamatinding kapistahan ng mga Israelites. Sineselebrate nila yung pagtawid, ng Israel sa dagat na pula. Trivia, anong kulay ang dagat na pula? Asul. Red Sea lang ang tawag, pero kayo maniniwala. Meron man nag-type ako, Red Sea. Pula talaga yung lumabas. Pulang dagat po talaga. So, isa yun, napakahirap. Wala silang madaanan. Parang it's a trap. Pero naging highway po ito. Minsan para tayong nasa trap, katulad ng mga Israelites. Kaya nga napagbuntungan nila ng galit po talaga si Moses. Kala nila, sinet up sa ni Moses para isang buhusan na lang, isang patayan na lang, sabay-sabay na sila kasi nasa isang lugar sila na walang magawa. Again, naroon po ang pinakamahirap na sitwasyon, pero ito ang pinaka hindi malilimutan ng Israel. Sabi natin lahat, Passover. Okay. So yun po nalagpasan, na kaya, na pagtagumpayan. And I believe, darating tayo sa mabigat na sitwasyon, hindi para tayo itrap ni God. Hindi tayo para ilagay ni God sa kahihiyan, kundi para iligtas, tulungan, at gabayan. Sabihin natin sa katabi natin, God is amazing. So may apat tayong pag-uusapan ngayon. Sabi natin lahat, apat. So, kuhanin natin yung word na epic. Kasi yung epic is talagang kakaibang galaw ng Diyos. Okay? Bilisan lang natin to. Number 1, God moves to expose our dependence. God moves to expose our dependence. We will clarify it. Pero sabi rito, as Pharaoh approached, di ba pinayagan sila na umalis na? Hinabol din, nagbago ang isipan ni Pharaoh. The people of Israel looked up and panicked when they saw the Egyptians overtaking them. They cried out to the Lord, and they said to Moses, okay lang sana yung tumawag sa Lord, pero nagreklamo sila kay Moses. Why did you bring us out here to die in the wilderness? Were not there enough graves for us in Egypt? Alam niyo po yung mga taong minsan takot na takot at nagpapanik, may tendency na maging sarcastic din po. Moses, dinala mo ba kami dito para patayin? Bakit? Wala na ba libingan sa Egypt?
Wala na bang libingan sa Egypt? Di nyo pa kami dinala sa lugar na ito ng Red Sea para ba mamamatay? Grabe ho, ano? So, yun po, imagine kung kayo po si Moses at meron halos milyong katao na nagrereklamo sa atin, paano natin haharapin yon? Pero again, muli, gusto nating sabihin, God moves to expose our dependence. Ilan po sa atin nakakaalala po nung 10 salot na pinadala ng Diyos sa Egypt? Sabi natin, 10 salot. Alam niyo po yung 10 salot po pala na yan, is 10, in a sense, parang Diyos-Diyosa ng Egypt, ng mga Egyptians. 10 Diyos-Diyosa na pinagtitiwalaan, na binangga at winasak ng Diyos. 10 sobrang pinagtitiwalaan ng mga taga-Egyptians. Alam nyo, yes, we declare, we trust in God. Totoo? Totoo ba talaga tayong nagtitiwala sa Diyos? O hindi natin namamalayan, ang tiwala na natin nasa lakas natin, nasa talino natin, nasa trabaho natin, nasa bank deposit natin, nasa connection natin, nasa karanasan natin, nasa magagawa natin. Minsan po, hindi tayo aware. Ang tiwala na natin nasa kamay natin, wala na sa kamay ng Diyos. Kaya darating ang pagkakataon na dadalin tayo ng Diyos, i-expose niya yung pinagtitiwalaan natin na kung pag nawala yon, magtitiwala pa rin ba tayo sa Diyos? Deserving si God na tumanggap ng buong tiwala at pag-asa at buhay po natin. Kaya kung dumarating man yung mga bagay na hindi natin alam ang ating gagawin, dinadala tayo ni God hindi para ipahiya, kundi magtiwala na tunay sa dapat pagtiwalaan. Sabi natin lahat, trust in the Lord. Hindi ba sa dollars may nakalagay, in God we trust? Talagang dumating ang pagkakataon po, sinasabi ng marami, ang Amerika, in gold we trust. Dumating na po sa kanila yung pagkakataon na parang almost 70% walang religious affiliation. Hindi na talaga sobrang nagtitiwala. Samantalang 20 years ago, nasa 1 to 3% lang ang walang religious affiliation o somehow hindi naniniwala sa Diyos. Ngayon po, napakalaking porsyento wala nang pakialam sa Diyos. Basta nag-enjoy kami, basta kumakain kami, pero walang totoong buhay kapag walang pagtitiwala sa Diyos. Again, God moves to expose our dependence. Sino ang iyong pinagtitiwalaan? Sino at ano ang iyong pinagtitiwalaan? Walang masama na magsikap, walang magsama na magplano, pero ang pagtitiwala natin ay hindi natin kailanman iwawaglit o ihihiwalay sa ating Panginoon. God allowed this moment not to destroy them, but to deliver them from misplaced dependence. Yun ang tinatawag po natin kanina na dinidiscuss ko po, misplaced dependence. Nung walang-wala ka, sobra ka nagtitiwala sa Diyos. Nung magkaroon ka naman, nakalimutan mo na yung Diyos na yung pinagtitiwalaan. Nung hindi ka pa nagte-take ng board exam, sobra ang tiwala mo sa Diyos. Nung makapasa po tayo sa board exam, parang nakalimutan na natin ang Diyos. Sino po ang nag-a-agree? Ang tao ang bilis makalimot. O ayun no, tingnan mo na may amen pa sa itaas tayo. Kakantahin ko sana yun, ang tao'y marupok. Kayang-kaya ito ng mother-in-law ko, kaya lang hindi ko talaga napaganda siya. Ang tao daw po ay marupok, kay daling lumimot sa Diyos na may lalang sa Kanya nagbuhat. So mga kapatid, let me remind lang yung bawat sa atin. At the end of the day, mga kapatid, ang gusto ng Diyos, give us this day our daily bread. Gusto ng Diyos, araw-araw tayong magtiwala sa Kanya. Pwedeng ibigay ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan ngayon, pang 1 taon, pang 20 taon, pang 50 taon. Kaya lang ang delikado, baka hindi ka na mag-pray, pag andyan na lahat ang pangangailangan mo, kapag okay ang kalusugan mo, okay lang na hindi tayo mag-pray.
Give us this day our daily bread. Total dependence po yan. Mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Sa Matthew chapter 5, total dependence. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Punong-puno ang salita ng Panginoon na nagsasabing, sa Diyos tayo magtiwala at huwag mananangan sa ating sariling karunungan. Sa lahat ng ating balakin, ang Diyos ang ating sundin. Kahit whisper lang po, sabihin niya natin, sa Diyos ako nagtitiwala. And let me discuss this. Before God moves in power po, He often bring us to the end of ourselves. Minsan gustong-gusto nating kumilos agad ang Diyos, pero ang totoo, sa mga panahon na parang wala ka nang magawa at wala ka nang ibang something na mapupuntahan, doon kumikilos ang Panginoon. By the way, mga kapatid, kahit daw po sa mga nalulunod, hindi raw po safe na sabgipin ang nalulunod sa panahon na sobra pa niyan lakas. Dalawa kayong malulunod, yayakapin ka niyan hanggang sa hindi ka na makakilos. Kaya kung ako sa inyo, halimbawa, meron po kayong sasagipin, sapakin nyo po muna. Pag nahilo po, doon nyo na po sagipin. Ang problema, nabagok sa suntok po, yun na ikinamatay. Ang sabi ho natin, totoo po yun yung taong nalulunod, tarantan-taranta, kakapitan ka. Kaya kahit anong galing mong lumangoy, dalawa na kayong malulunod po. Minsan ganun po yung nangyayari po sa atin. Minsan hinihintay talaga ng Diyos na wala ka na munang magawa, na wala ka ibang pwedeng kapitan, hanggang sa dumating ang pagkakataon, sabihin mo sa Lord, ganda nung inawit natin kanina, Lord, I surrender, hindi ko na po ito kaya, at walang masama sa Lord na sabihin natin, hindi ko na po Lord kaya. Huwag magmalakas kung nangihina. Huwag magmarunong kung hindi alam. Huwag mahiyang magsabing, kailangan ko ng tulong. Can I hear amen? Sayin mo sa katabi niyo po, huwag kang mahiya. Huwag lang pera. Ano po? Kaya po kasi yan, ano po. Okay? Lahat tayo may Red Sea moment. Yung wala kang magawa, meron, sana laging meron. Kahit po tayo as a pastor, meron time di ko po talaga alam. Lord, ano ba ang kasunod? Ano ba ang gagawin? Kaya minsan mahirap mag-lead kasi lagi ikaw inaasahan at hinihintay. Pero andito na tayo eh. If you're a leader of your family, umaasa ang pamilya mo sa pangunguna mo. Kaya lang ano ang gagawin mo kung dumating ang pagkakataon, hindi mo talaga alam ang gagawin. Nakaka-turn off, yes, pwede. Pero napakasarap din na maging honest. Kasi ang pinakamahirap yung nagdudunong-dunungan, yung mukhang epal, hindi epic, epal. Ano po, yung buhay at kinabukasan mo, ilalabang ko. Kaya inis na inis po ako pag nakakakita po ako ng mga pangako sa political ads. Ano po, parang ayokong maniwala, kaya nga hindi ako magtitiwala sa politiko. Yes, igagalang ko sila, ipagpe-pray ko sila, pero ang hindi ang tiwala ko kung sino ang magiging pangulo, sino magiging senador. Hep, hep! Okay, ano po mga kapatid? So, alam ko na kung sino iboboto nyo. Ano po? Tandaan natin lahat ng inyong hiling at daing ating igiling-giling, igiling-giling. Ano po? Isang linggo na lang, Lord. Magkaka-jacket na ba kami? Lahat ng pamilya may jacket na may cellphone. At kapag inalpi ka, bitag. Grabe, Lord. Masyadong epic yung halalan po namin. Basta kung halimbawa may Red Sea moment ka, that is the best time. You should trust the Lord with all your heart. Mahirap para sa iyo, pero maganda sa Diyos kasi doon lang siya makagagawa kapag wala ka nang magawa. Amen? Huwag natin pilitin, huwag natin sobrang ilagay sa kamay natin. Tamang galawan, tamang may subukan, pero huwag naman nating lahat doon iasa. Kasi ang masisipag namamatay din, ang matatalino namamatay din, ang makapangyarihan namamatay din po. Pero ang tiwala at pag-asa natin, higit sa lahat, ay nasa Diyos. Kung may Red Sea moment ka ngayon, you should always trust God, look unto God. Tingnan nyo po, this is something personal. When everything else is stripped away,
God becomes your only option and your greatest help. Individually. Pag hindi mo na alam kung saan ka sisilong, kung saan ka pupunta, and when God becomes your only option, that is your greatest help. Sa pamilya, gusto ko lang punting na natin to. Sa church muna, true revival happens when we are desperate, not for system, but for God's Spirit. Even yung network natin, even yung mga outreaches natin, time will come, darating ang pagkakataon. We are always looking for model, for program, for system. Pero gusto ko pong sabihin po sa iyo, ang New Testament po, wala silang masyadong system. Pero hindi po sila kailanman napahinto. Kasi kahit anong ganda ng sistema natin, kung walang kilos ang banal na Espiritu, wala tayong magagawa. Alam niyo po, as a church, ang gusto ni God, ang tiwala natin hindi nasa model, hindi nasa system, hindi nasa structure. Ang gusto ng Diyos, ang tiwala natin, is yung sa kilos ng banal na Espiritu. Maganda po yan, hindi ko sinaalis. Maganda pong may sistema, magandang may programa, pero wag nating ipapalit yan sa kilos ng banal na Espiritu. Unless gumawa ang banal na Espiritu, wala tayong magagawa. And we believe iyan ang unang kwento ng Praise Church. Ang hinanap natin, more than a system, it is the leading and move of God through the Holy Spirit. Nakarating tayo sa 24 natin, anniversary, hindi dahil po sa galing ni Numan, kundi dahil sa kilos ng banal na Espiritu. Lahat ng niniwala po, malakas sa palakpak, pumalakpak po at ibigay natin sa Panginoon. Wow, thank you Jesus. So again okay lang po yun na ma-expose tayo yung kahinaan natin, ma-expose din yung kung sino talaga ang pinagtitiwalaan. Balik lang, di naman masama. Balik lang tayo sa Diyos. Lord, ibibigay ko sa iyo at patuloy akong magtitiwala sa iyo. Number 2 is, yung galaw ni God, grabing epic, because God moves to proclaim His promises. Doon sa mabibigat na sitwasyon, doon natin nararanasan at natatanggap ang matitinding pangako ng Diyos. So sa halip na si Moses magalit, patulan, maasar sa mga Israelites, nakakita na kayo ng sobrang mga miracles, after miracles, ba't ganyan pa rin kayo? Hindi sinabi ni Moses, ang kakapal naman ng mukha nyo, pinagaling na kayo ng Diyos, binigyan kayo ng pagkain ni God. Ano't eto, reklamo na naman kayo. Pero sabi ni Moses answered the people, do not be afraid, stand firm, and you will see the deliverance of the Lord will bring you today. Wow, I love it, today. The Lord will fight for you, you need only to be still. So, minsan, ang kilos niyang Diyos ay hindi ibig sabihin, lagi tayong gumagalaw, nagmo-move forward. Minsan, ang galaw ng Diyos ay yung patayuin kanya na matatag habang naghihintay sa kasagutan ng Panginoon. Yung maging matatag ka na nakapokus ka sa pangako ng Diyos. Let me tell you this, nagbabago ang sitwasyon pero hindi ang pangako ng Diyos. Amen. Nagbabago ang tao, pero hindi ang mga pangako ng Diyos. Ngayon, saan ka tatayong matatag? Totoo yun, pag tumingin ka sa tao, madidisappoint ka. Pag tumingin ka sa sarili mo, madidiscourage ka. Tumingin ka sa maraming bagay, sa paligid, Lord, ang hirap. Pero kapag tumingin tayo sa pangako ng Diyos, merong deliverance, may paglaya. God moves to remind us, His Word still stands. Mula noon hanggang ngayon at bukas, mananatiling tatayo ang salita ng Diyos. Alam ko naman pong nabasa nyo to. Langit at lupa ay maglalaho, pero ang salita ng Diyos ay mananatiling nakatayo, mananatiling makatatag, at hindi po ito mawawala kailanman. Even when everything else is shaking. Isa sa pinakamatindi makapagpa-shake sa atin, kapag may natuklasan ka ng may karamdaman ka. Last week, dinalo ko po si Ate Abet Sanchez, Tuesday. By Saturday, namatay po siya.
cancer sa pancreas. My mother is 6 months yung inabot. Sa kanya wala pang 1 buwan. Pagkatapos, ganito po yung kwento Sabi nung Chinese hospital, Chinese Gen, pinauwi na sila siguro, baka para wag na lumala yung gastos. Masakit din po yun Ang ginawa po, patay din po yung mother niya. Nung week din na yun, pinasilip pa sa kanya. Yung mother niya na nakaburol, 2 days, kinuha na rin po siya. Kaya sabi ko po sa pamilya nila, get ready sa mga sitwasyon na mangyayari. Pero ang mahalaga, ito yung panahon na lalo tayong kumapit sa Diyos. Nakakashake kapag may matinding karamdaman sa pamilya. Nakakashake pag may matinding bayarin sa pamilya. Pero alam niyo po, sa tingin ko, walang kasing katulad pag nakataya na ang kalusugan mo at buhay at kamatayan. Pera nagagawa ng paraan, pero kapag ang kalusugan, pag may na-trace sa atin, pero again, muli uulitin ko po ito. Sabihin na natin yung pinaka-worst, at least may 5 bala ka man lang na pangako ng salita ng Diyos, tuntungan mo yon, kapitan mo yon. Iyon ang magpapasurvive sa atin at magpapa-overcome sa anumang sitwasyon po natin sa buhay. Be still, not because the storm is small, but because your God is great. Manatili kang matatag payapa, hindi dahil simple lang ang problema, hindi dahil worse ang problema, kundi walang lalaki sa Diyos na pinaglilingkuran natin. Wala nang hihigit na kapangyarihan, meron ang Diyos natin. Sabihin niya ho natin, my God is great. So be still. Natural tendency natin, laging magpanik. Laging mataranta. Pag may problema, gusto natin immediately solve agad. Wala tayong matututunan kung iaalis agad ni God lahat ng mga bagay na pinahintulutan niya kasi meron niya po siyang purpose. Sa ating pamilya, let your children learn that in times of fear, we turn to God's voice, not the world's noise. Tulungan natin ang ating mga anak. Kaya nga ang ganda pag pinapupunta niyo ang inyong mga anak sa kids church, meron sila mga promises ni God. Grabe pa yung mga creative works nila po. So mga kapatid, sana sa ating pamilya, mag-settle tayo. Yes, kakaharap tayo sa matinding problema. Pero ang panlaban natin ngayon palang panalangin. Walang matataranta, walang malilito. Kapit sa salita ng Diyos. Kapit sa mga pangako ng ating Panginoon. And even sa mga outreaches natin, even sa mga network natin, even as a church as a whole, this is our challenge. This is God's challenge for us. Regardless kung ano yung maranasan natin, definitely, the devil will do everything para ho tayo magsara, para tayo manghina, para hindi tayo tumuloy. Pahihintuin niya lahat ng kumikilos at naglilingkod sa Panginoon. But let me remind you, if you are a volunteer, if you are leader, the Lord will fight for His church. Can I hear amen? Jesus is our boss. Jesus is our high priest. Our posture is not panic. Sabi ko nga po, kung nawala tayo, albawa, napaalis kayo sa building na inuupahan natin, bakit bawal ba mag-worship sa plaza? Kung doon ho tayo, walang problema, makita-kita. Pero walang paraan at walang hindi magagawa ng paraan kapag ang Diyos ang ating sinamba. Our posture is not panic, but persistence in His promises. Tingin niya po kayo sa akin, sino po rito, can we agree today, kapag dumating ang pagkakataon, naharap ka sa nakakatakot at matinding sitwasyon, pwede ho ba your first option lagi is to pray? Pray. Pray lang po tayo. May magagawa ang Diyos, kumikilos ang Panginoon, hawak niya ang ating buhay. Lahat po na nag-agree, pumalakpak ng malakas para sa Diyos. Hallelujah! Wow, thank you, Jesus. And the number 3 is, God moves. Hindi lang ang Diyos, ini-expose niya. Yung totoong dapat natin pagtiwalaan, hindi natin dapat pagtiwalaan. At the same time, talagang doon pinagkakaloob ng Diyos ang kanyang mga pangako. Pero number 3, God moves to initiate the impossible.
Wow. Grabe, no? Bundok daw yung nasa tagiliran ng Israelites. Mga Egyptian soldiers, warriors, ang humahabol sa kanila, dagat yung nasa kanilang harapan. Talagang as in, walang-wala, walang kawala. Wala na silang lulusutan. Wala na silang daraanan. Pero ang ganda, ito yung, diyan kinuha yung kanta na God will make a way when there seems to be no way. Then Moses stretched out his hand over the sea. Ito yung problema. Itinaas ni Moses ang kanyang kamay. And all that night, the Lord drove the sea back with a strong east wind and turned it into dry land. The waters were divided and the Israelites went through the sea on dry ground. Ulitin ko po lang to. Let me explain lang this. Ganda-ganda kasi nito yung word na, and all that night, magdamag pinaihip ng Diyos ang hangin. Nung itinaas ni Moses yung kanyang tungkod, hindi po nahati agad. Ang bilis! Come on! Magdamag. Pag ini-imagine ko to, may konti lang space na bumuka. Pagkatapos, unti-unti. Magdamag po bago po bumukas yung dagat. Ba't kapag may problema, ang haba ng gabi? Bakit kapag may mga matitinding pagsubok, sobrang haba ng gabi at parang ang tagal sumikat ng araw? Kaya gusto ko pong ma-imagine po natin dito, unti-unting binuksan ng Diyos ang dagat. Question, bakit hindi agad binuksan ng Diyos na mabilis ang dagat? Kasi kung mabilis, baka nag-ihaw pa ng barbecue yung Israelites, kain muna tayo. Mag-outing muna tayo dito. Libreng Ocean Park, Grabe, ang lalaki ng dilis. So mga kapatid, minsan, ginagawa ng Diyos na hindi mabilis ang maraming bagay para makuha natin yung lesson. Ginagawa ng Diyos na mabagal ang maraming bagay hanggang sa makita natin at matutunan ang dapat nating matutunan. Naalala ko po nung una akong magka-Bell's palsy, ang bilis po, medyo mas mabilis na recovery. Kinabahan ako nung gagaling na ako. Sabi ko, Lord, baka may kailangan pa kayong sabihin sa akin. Mukhang gagaling na po ako. Sabihin niyo po lahat, Lord, ano ang kailangan kong maunawaan? Isa lang ang sinabi ng Diyos, Loy, pwede kang mamatay. Mabubuhay ang Praise Church. Hindi ang pag-asa ng Praise Church ay ang leadership mo. Kaya wala tayong maipagmamalaki at wala tayong maipagyayabang. Ang Praise Church ay hawak ng Panginoon. Kung ano man yung nakikita natin, hindi ito dahil sa ginawa ng isang tao o ng ilang tao, ito po ay galaw ng Diyos. Amen ho ba tayo doon? Kahit ako umalis, mananatili ang galaw ng ating Panginoon. Amen? Kasi nakatuntong ang simbahang ito sa pundasyon na ang Diyos ang dapat nating pagtiwalaan. Kaya nga ang sarap isipin, kahit tayo mawala, kayang ingatan ng Diyos ang ating pamilya, kayang ingatan ng Diyos ang ating business, at anumang mga bagay na ating pagtiwalaan. Sabihin uli natin, all that night. So grabe, no? Huwag naman tayo minsan apurahin natin ang Diyos. Sana makuha talaga natin, unti-unti ka ni God, patatalinuhin, pauunlarin, pagtatagumpayin, pagmamaturin. Kaya pag may nakikita po kayo, minsan ang hirap ispellingin na tao, ganito lang ang pag-pray natin, Lord, magmamature din yan. Kaya maraming immaturity yan, kasi nga po, immature pa rin. Minsan, bakit natin hinahanapang gumawa ng mabuti ang isang taong wala namang nasa Panginoon? Hindi ba ang maganda is mag-expect tayo, yung mga nasa Panginoon na eto, gagamitin niya ng Panginoon at pagmamaturin hanggang sa malakaran natin mapagtagumpayan ang maraming bagay. Sabi niya natin, 2 bagay.
Dalawang bagay ang nais ko po na lagi natin tingnan. Una, sinasabi ko na po ito, lagi niyong tingnan ang tao na may pinagdadaanan. Huwag mo nang dagdagan ang bigat niya. Pangalawa, yung tao naman yan, meron naman pinagdiriwang yan, makiselebrate ka naman sa kanya. Huwag kang mainggit, huwag kang maasar. Kung hindi man tinutupad ng Diyos ang iyong pangako sa iyo at tinupad sa ating mga kapitbahay o sa mga kilala natin, matuwa po tayo. Sa gayong paraan, malaya tayo sa bitterness, malaya tayo sa mga pangit na pwede nating maramdam. Makialiw, sa mga makitagumpay, sa mga nagtatagumpay, pero i-comfort natin yung mga bagay, mga tao na may pinagdadaanan sa buhay. Malakas sa palakpak ibigay natin sa Panginoon. Hallelujah. So, His movement redefines natural laws because nothing limits His power. Saan ka makakakita? Dagat. Dagat hinati. Yung pork chop, okay lang nahatiin. Bangus, hinahati natin yan. Kung 10 kayo magkakapatid, kaliskis na lang yun sa iba. Sa pasaway na anak, tinik at buntot. Sa mataas ang grade, siya ng bangus. Sa mga kapatid, dagat. Paano hinati ang dagat? Paano? Nananahimik, ano po ang dagat? Pero yun nga po walang limitasyon sa Diyos. Yung bundok na yan, kayang patagin ng Panginoon para sa iyo. Pero tingnan niyo ang galaw ng Diyos. God doesn't always take you out of the storm. Sometimes, He parts the waters and walks with you through it. Pwede naman talaga yan, mawala ang dagat, pero hindi minsan inaalis ng Diyos ang dagat. Hindi niya inaalis yung problema. Pero maganda yung dagat, pwede niyang hatiin para sa iyo upang ikaw ay makaraan. Can I hear amen? Paano ko sinabi ni Moses sa mga Israelites, guys, limasin natin ang Red Sea. Tara, kumuha kayo ng pansalok, limasin natin para tayo makaraan. Alam nyo baka si Moses nasa pakpo ng mga Israelites. Huwag mo na kami nahihibang ka na, ang hirap niyan. Pero totoo po yun, minsan hindi inaalis ni God yung problema natin, pero ang ginagawa ni God, hinahati niya yung problema natin. Pinapaliit hanggang sa makaraan tayo at malagpasan natin. I believe meron kang Red Sea moment na akala mo hindi ka makakadaan, hindi mo malalagpasan, pero as you look back, napagtagumpayin mo na ang maraming bagay. Amen? So, just because you don't see the way doesn't mean He has not already started making one. Hindi dahil wala tayong nakikita na kilos at galaw, hindi na tayo maniniwala na walang ginagawa ang Diyos. Kahit wala ka pang nakikita, may ginagawa ang Diyos. Kahit wala ka pang nararamdaman, may ginagawa ang Diyos. Bakit? Pag may problema ba tayo, alam nyo kung ano nangyayari sa langit? Kaya nga, it is not wise to judge yung isang tao na, kaya ikaw naman, ang laki ng problema natin, wala kang ginagawa. Sino may sabi na wala siyang ginagawa? Kaya mga misis, huwag nyo naman tatarantahin ang mga mister natin. Ang mga mister po kasi minsan nag-iisip lang po yan. Medyo mabagal lang talaga. Pero hindi ibig sabihin walang ginagawa. Kaya napakasakit sa lalaki yung pagsabihan ka, ikaw naman wala kang ginagawa Yung ginudge ka na wala kang ginagawa, nag-iisip pa lang ako. Ilang taon na nag-iisip si Mister? 40 years. Napakainipin mo naman, nag-iisip pa ako, 40 years! Mga kapatid, yung mga lalaki po, silent lang yan. Yung pala, wala nang hininga, silent lang yan. So, huwag naman po natin silang tarantahin kasi po kami, hindi po kami creative kapag natataranta po kami. Pag napipikon po kami, lalo kami hindi nakakaisip ng paraan. Amen ho ba tayo doon? So, mga kapatid, ngayon pa lang, huwag kang maniniwala na walang ginagawa at sinisimulan ang Diyos sa iyo. Lalo na dineclare natin, 2025 is productive years. Kaya nakakatuwa, ang dami natin binebless, paparating na yun sa iyo, huwag kang maiinip. Amen? And I speak also expansion sa mga may sinimula na dito. I speak talagang more on productivity, sa lahat ng mga taong may sinisimulan at pagpapalain talaga ng ating Diyos. Malakas sa palakpak ibigay natin sa Panginoon. Hallelujah.
Wow, thank you Jesus, thank you God. So, sa pamilya naman, kung may problema sa pamilya, encourage one another to walk forward in obedience. Mas lalo tayo mag-church. Mas lalo tayo manalangin. Mas lalo tayo magsama-sama even when the ground is still looks like water. Kahit wala pang ground, kahit wala pa tayong lupang nakikita, kahit wala pa tayong solid na tinatapakan, let us pray. Let us pray. Ngayon tayo lalong magsama-sama. Ano po? Kaya I encourage you, God is moving. Napaka-bless ng solid na pamilya na naandito po ngayon. Okay lang, kikilos din ng Panginoon sa iyo, sa iyong pamilya, kahit mag-isa ka lang. Pero how much more kung solid yung pamilya natin na nagwo-worship, naglilingkod, at kumikilos para sa Diyos. Okay, so as a church, as an individual, as a family, our job is to stretch out the rod in faith. Itaas natin ang ating kamay sa pananampalataya sa Panginoon. Itaas natin ang ating kamay sa pagpupuri sa Diyos. At ang trabaho at part ni God is hatiin ang mga problema at mga hamon at mga challenges sa buhay natin. Can I hear amen? As you raise your hands, God, hallelujah, will part kung anuman yung mga bagay na mahirap nating nilalakaran. Kaya ang pinakahuwag nating magagawa pag may problema, magkukulong, maninisi, sisirain ang buhay natin, lalo tayong lumapit sa Panginoon. Lalo tayong kumapit sa Diyos, lalo kang manalangin, lalo kang magpuri sa Panginoon, lalo kang sumamba sa ating Diyos. Okay? And then, lastly, God moves to create lasting praise. Kung merong pinahintulutan si God na mabigat sa ating buhay, at hindi ang dulo nito ay pagsamba, parang nasayang yung purpose. Lahat ng ginagawa at pinapahintulutan ng Diyos ay para sa ating kapurihan. So para sa kapurihan mismo ng Diyos. That day, the Lord saved Israel from the hands of the Egyptians. Again, let me remind you lang, hindi ka ipinapahiya ng Diyos. Gusto ka ng Diyos iligtas. And when the Israelites saw the mighty hand of the Lord displayed, nakita nila yung matinding kapangyarihan ng kamay ng Diyos, the people feared the Lord and put their trust in Him, in Moses, His servants. Hindi kinaya ng sampung salot na pinadala ng Diyos, 10 pagliligtas ng Diyos, hindi pa rin solid yung faith nila. Minsan kahit marami na tayong naranasan, parang natatakot pa rin tayo. Doon natin nakikita, kala mo ang tibay na ng pananampalataya po natin. Kala po natin, sobrang solid na yung faith natin. Sobrang shaky pa rin pala yung faith natin. Yung parang kala ko wala na akong haharapin na hindi ko kakayanin. Minsan shake pa rin pala. Pero ito ang salamat sa Diyos. Pag tayo pong lahat, anuman ang dumating sa buhay natin, at ang response natin, pagpupuri sa Panginoon, yun po ang solid faith na natin. Madali naman mag-rejoice pag puro blessing eh. Paano kapag trials, nagwo-worship pa rin ba tayo sa Panginoon? Sige nga po, anak, kahit konting background lang tayo. The goal of every move of God is not just rescue, but relationship. Sana, nung inalaw ni God, yung pagsubok sa buhay mo, sana lalong nagtumibay ang kaugnayan mo sa Diyos. Iniligtas ka lang ba ng Diyos para pahangain ka, para sabihin, tayo pa naman, self-preservation is very evident sa buhay natin. Pag may problema, una nating ililigtas yung sarili po natin. Kaya kanina, nung kinakausap ko si Nanay Lena, hindi ko alam kung yung mag-asawa kanina na pinakita ko po sa inyo, hindi kaya nabuhay yung bata ngayon. Kasi kinuberan siya ng magulang niya. Kung hindi ka iniingatan ng Diyos, buhay ka pa kaya ngayon? Kung hindi kumikilos ang Diyos sa buhay mo, nakatayo ka pa kaya ngayon? Actually, pag na-travel po talaga kami, malululain po talaga ako.
Kahit sa eroplano, pag naisip ko, pag bumagsak pala to, patay kami talagang lahat ng pamilya. Sa pamilya pa namin, kami lang ni Lucas ang hindi nalulula. Kung sino yung dalawang lalaki, kami pa yung malululain. Ano po, yung mga babae na, lalo si Owie, gustong-gusto niya yung shaking eroplano, kala niya rides. Nasa tabi pa ng bintana, ano po, pambira, sarap maging batang ito. At tuntua ko po sa kanya po, si Lucas nagwo-worship, nakataas lagi ang kamay. Ano po, sa pagpupuri sa Panginoon, siyempre na-amaze si Lucas saka ako. Ako naman nakaluhod, habang naka-seatbelt, kaya nyo yan? Nakaluhod habang naka-seatbelt, ano po? Pero naisip ko lang, kaya kita nakikita ngayon kasi may Diyos na sumasama sa iyo eh. Marami sana sa atin dito nasa hospital, nasa kulungan, o kaya nasa libingan. Kung hindi natin nakilala ang Diyos, ang dami natin pwedeng gawing kasamaan. Nagka-problema ka pa rin eh, pero sinagip ka ng Diyos, eto ka ngayon eh. Kaya ba't hindi ako ma-overwhelm? Kasi our God is a God of relationship. Sobrang mahalaga kasi yung relationship mo kay God na hindi ka niya pwedeng pabayaan. God moves not only to save us, but to shape our worship and deepen our trust. Tingnan niyo po, ibang-iba ang pagpupuri ng taong may pinagdadaanang matindi sa buhay. Ibang-iba ang pagpupuri ng taong nakita niya ang kamay ng Diyos. Ibang-iba ang pagpupuri ng taong alam niyang tinulungan siya ng Panginoon. God wants to deepen not only our worship but our trust in Him. Kaya niya inaalaw, gusto niya mas makilala mo pa siya. Gusto niya mas makita pa natin kung sino siya at siya talaga yung totoong pagtiwalaan natin ng matindi sa buhay. Praise Church, celebrate every miracle, big or small. Nakarating tayo sa isang lugar, thank you Jesus. Meron tayong pagsasaluhan, thank you Jesus. Hindi man ganun kalaki ang kita natin, thank you Jesus. Narinig mo yung halakhak ng iyong anak, thank you Jesus. Worship not just for what's next, but for what He is already done. Yes, we anticipate the best thing is yet to come. Pero hindi ako magsesettle sa gagawin pa lang ng Diyos. Marami nang ginawa ang Panginoon, marami nang pinatunayan ng Diyos, marami na siyang ipinakita. At kahit wala pa ako nakikita sa future, eto pa lang, enough na yan. To worship Jesus, to honor Him, to praise God. So, God moves is epic o napakagrabe, very evident. God exposes our dependence. Sana, kung nakita mo ngayon sa umagang ito, Lord, baka meron po akong sobrang pinagtitiwalaan maliban sa iyo, ibalik mo po ako sa lubos na pagtitiwala sa iyo. And God proclaims His promises. Maring nahirapan ka ngayon, tanggapin mo ang pangako ng Diyos. Be still. Be still. Be still. Be firm. Know that I am God. Anak, na-appreciate ko yung kasipagan mo, pero hindi lahat puro kasipagan. Minsan ang labanan, pakapitan ng pagtitiwala sa Diyos. Declare mo ang mga pangako ng ating Panginoon. Kung gusto niyo lang po akong sabayan, just declare natin. Kasi ito po yung gusto ko talagang i-declare po na hindi tayo, kundi si God ang mas kumikilos. Tapusin ko lang muna to. God initiates the impossible. Maaring nasa sitwasyon ka ngayon, hindi nagkataon lang yan. The Lord initiate that. Hayaan mong patunayan sa iyo ni God. Kaya niyang hatiin ang dagat. Kaya niyang unti-unting ibukas. Lagi ko sinasabi ito. Kapag may mahirap tayong sitwasyon, ang prayer lang natin ito. Lord, sa araw lang na ito, tulungan mo akong makaya. Kapag kaya ko ng isang araw, kaya ko ng isang linggo. Pag kinaya ko ng isang linggo, kaya ko ng isang buwan.
kapag kinaya ko ng 1 taon, walang akong hindi kakayanin. Kasi kasama kita. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. I-treasure mo yung moment na kaya. Lalo yung mga nag-aaral, lalo yung may mga sinusubukan, mahirap yan. Yung mga nag-outreach, mahirap yan. Walang hindi mahirap yan, pero hindi tayo matatakot. Kahit po magsarap po itong bimol, maniwala tayong may lugar na inihanda ang Diyos sa atin. Kung mawawala ka ng trabaho, may panibagong trabaho ang ipagkakaloob ng Diyos sa atin. Huwag kang patatakot sa sitwasyon kasi ang tiwala mo ay nasa Panginoon. And God creates lasting praise. Ano kaya yung itsura ng demonyo na grabe yung pinagdaanan mo pero nagpupuri ka sa Kanya, nagpupuri ka sa Diyos? Napipikon ka sa maraming bagay and yet nagpupuri ka sa Panginoon. Hindi mo gusto yung nararanasan mo and yet you are always worshiping and praising Jesus. What will happen to you? That is epic. Alam ko po, marami pang epic moments na ipagkakaloob si God sa buhay natin. Malalagpasan mo yon hindi dahil magaling tayo, because God is good, God is faithful, God is great, dahil kumikilo siya sa buhay mo. Sa group huddle natin, sana para group huddle tayo, kung muna natin papatayin to para maliwanag lang po, ano? What Red Sea moment have you faced in life where you saw God move in an amazing way? How did it change your trust in Him? May sinabi si Dr. Radja po sa akin, sabi niya nung parang nagpaturok po ako ng drugs, the vitamins. Sabi niya, Tay, alam mo, ang tindi rin ng himala ng Diyos sa inyo pong buhay. Kasi alam niyo po ba, sabi niya, Tay, may mga nagkaka-Bell's palsy, hindi na bumalik. Meron po talaga hindi bumabalik yung pagbumagsak. Talaga nasa sahig na lang yung muka. Sabi ko, hindi ko aware po ako doon, pero merong ordinary kang nakikita na sa iba, sobrang himala ng Diyos. Kaya sobrang natutuwa po ako kapag may mga moment na gano'n. Sabi ko nga, gumising lang ako ng umaga na pantay ang aking muka, sobrang grateful na po ako. Yung nakakapagsalita lang po ako ng tuwid, okay na po yon. Yung makita ko ang aking mga anak na nasa ayos, masayang-masaya na po tayo doon. I-share nyo mamaya ano yung mga epic moments na naranasan mo na sa buhay. Pag-usapan nyo po kahit sa mga mentoring natin at life group natin. Which part of God's epic move? Expose, proclaim, initiate, create. Alin sa apat na ito ngayon, ikaw ang mas nadutuon ka? Spoke to you the most, and how can you respond to it this week as an individual, a family member, or an church builder, outreach leader, or volunteer? Sige nga po, tayo po tayong lahat. Let me ask po yung worship team natin. Awitin lang natin yung huli nating inawit. Ang ganda-ganda, nadudo na po yung pinaka-message natin. So this time, aawitin natin ito na hindi lang natin basta inawit. Regardless of your situation, we will worship Jesus. And let me remind you this, makalimutan nyo na ang lahat, wag lang itong huling slides po natin. Sige anak, pakiano mo na huling slide natin. Okay? Sorry. Okay. Sige nga anak, pakibalik. Nandiyan na ba? Okay. Nawala lang monitor sa... Okay. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, ano man yung mga takot na kinakaharap mo, ano man yung mga challenges sa buhay mo, let me say this to you, the same God who split the sea still moves today. Yung Diyos na humati ng dagat sa panahon po ni Moses, siya pa rin yung Diyos na sinasamba natin. Siya pa rin Diyos na inaawitan natin. Siya pa rin yung Diyos na naghahati ng dagat. And His next move could begin in your surrender. Hanggat hindi mo siya pinagtitiwalaan ng lubusan, wala tayong dagat na nahahati
na masasaksihan. Only a life of surrender to Jesus is the only way para makita natin nahahati ang mga dagat sa kapangyarihan ng Diyos. Again, hindi mo kayang hatiin ang dagat, pero kaya mong itaas ang iyong kamay sa pagpupuri sa Diyos, na habang itinataas mo ang kamay mo sa oras na ito at pagpupuri sa Panginoon, I declare, may mga dagat na mahahati, may mga problema na malulusaw, may mga challenges, hallelujah, na sobrang hirap, pero magiging madali sa iyo, nalalakaran mo, kasi hindi ka nasa trap ngayon, kundi nasa gateway, daanan para makita ang kapangyarihan ng Diyos. Habang inaawit natin ito, itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. If you want to kneel down, o anumang posture yan of dependence to Jesus, God is moving. He deserves our praise. He deserves our worship. Then after that, I will pray for you. Hallelujah. Just let me pray for you. Meron po kasi dito ang prayer mo ngayon is, Lord, meron kailang mahati sa buhay ko. Tulungan niyo po ako, O God. Meron dito po, parang feeling mo nasa dead end ka. Pero hindi dead end po yan. Ang tawag po dyan, divine setup. Minsan wala ka na, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Pero totoo, divine setup yan. Na andyan ng Diyos, tutulungan ka niya. Again, uulitin ko ito. Hindi ka inilalagay ng Diyos sa isang sitwasyon para ipahiya ka, kundi para iligtas ka at makita mo ang Diyos na dapat natin pagtiwalaan ng lubusan. Kaya nga, i-declare po natin, starting this Sunday, God is moving. Can I hear amen? Sabi natin, God is moving. I-declare muna natin, God is moving in my life. I-declare natin, God is moving in my family. I-declare natin, God is moving in my church. Kaya dito nga po, kahit sa ano natin, kahit sa pinaka t-shirt natin o team natin, totoo po yung minsan nakakaramdam din ako. Ayoko pong, yes, we are grateful to Praise Church, pero wag naman sanang ang maitaas yung Praise Church. Sana si God pa rin yung highlights ng buhay natin. Kaya nga gusto ko i-declare, God is moving in Manila. Kung magpapagawa po kayo ng t-shirt sa outreach nyo, God is moving in Santa Cruz, in Manila. Kasi hindi lang naman sa atin kumikilos ang Diyos. Sa buong Metro Manila, ang daming kilos ng Diyos. Ayoko dumating ang pagkakataon na, alam nyo, ang galing ng kilos sa praise ganito eh. Yung baka yumabang tayo, baka maging arrogant tayo, baka laging yung competition na nandoon. No. Ang panalangin ko po kung saan ka inilagay, kung diyan ka sa may kawayan, Pastor C. Joy, tulungan mo rin yung mga churches na nagtatayo din doon. Hindi lang yung tayo. Kaya nga yung banner natin, siguro pagdating ng 24th anniversary natin, pero ngayon parang lalagay na natin, God is moving in Malabon. God is moving in Quezon City. God is moving in Santa Maria, Bulacan. God is moving in Obando, in May Kawayan. Hallelujah. In Tondo North, in Kamuning. Name it, mga kapatid. Sabi natin lahat, God is moving. Sana i-declare mo yan. Starting today, huwag kang papayag na maniwala na walang ginagawa. Pinaka-boring na buhay, yung wala ka nang nakikita, na kilos at pangyayari sa iyong buhay. Dalawang kamay itaas natin sa Panginoon. Ikaw na nag-uutos kay Moses na itaas ang kanyang kamay, itaas ang hawak niyang tungkod. Ang hawak namin, O Diyos, habang nakataas ay pananampalataya, pagpupuri, mga pangako mo po, O Diyos, na aming pinangahawakan. Sa aming pagtaas ng aming kamay, may mga mahahati sa buhay namin na problema. May mga bagay po na susolusyonan ka. May kagalingang lalabas. May merong kahusayan, Panginoon. May merong mga kapayapaan at assurance na darating sa buhay namin, O God. Sa pagtaas namin ng aming mga kamay,
itataas mo rin yung level ng aming pananampalataya, pagpupuri at pagtitiwala sa iyo. Yes, marami maganda nangyari na nakalipas, pero ang pray namin, the best is yet to come! Lord, ayaw naming umistambay sa kahapong himala. Gusto namin mag-move forward sa mga bagong bagay na gusto mong lakaran namin. We don't want to settle sa mga nakalipas na pangyayari because the best is yet to come. Father God, I rebuke kung ang pagtitiwala namin nasa pera, check our hearts, O God. Kung ang pagtitiwala namin nasa negosyo, Lord, naniniwala kami, Ikaw ang bumubuhay sa pressures, O God! Ikaw yung nagpapatakbo ng pressures! Mawawala kaming lahat, pero magpapatuloy ito. From generation to generation, magra-rise up ka, Panginoon, ng mas magagaling, mas mauhusay, mas maapoy ng mga leaders. At sa aming pamilya, habang naglilingkod kami, hawak mo ang buhay namin, Panginoon. Tutuwa nga po ako sa mga pamilyang andito ngayon. They have no idea na habang sila sama-sama nagpupuri sa Panginoon, inaangat mo kami, pero lalo mong pinapalalim ang pundasyon ng aming pananampalataya sa iyo. Panginoon, pagpalain niyo po lahat ng mga naglilingkod sa iyo. Even yung mga bago pa lang po naming nakasama, na kayo ang patuloy na magpakilala sa kanila. Panginoon, God is moving. Thank you sa iyong pagkilos, O God. Singa po yung malakas na palakpak na may sigaw na hallelujah! Come on! Pwede po ba tayo sumigaw ng malakas? Hallelujah! Hallelujah! Amen and amen. Kamayin mo muna yung katabi niyo po bago umupo. God is moving in your life. Oh, God bless you. God bless you. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.